Matapos tumanggi ang Iran sa Amerika kaugnay sa limitasyon ng nuklear, abay nanganganib ngayon ang Iran matapos magsanib puwersa ang Israel at Amerika at binomba ang iba't ibang bahagi ng Iran. Gumamit ng bunker buster ang Israel upang tudasin si Khamenei, habang ang Amerika naman ay nagpakawala ng dose-dose ng mga Tomahawk cross missiles upang wasakin ang mga pasilidad ng Iran, habang ang ilang mga bansa naman ay nakiisa din sa pagpapabagsak sa mga ballistic missiles ng Iran. Makalipas ang ilang buwang military build-up ng Amerika sa Middle East, kung saan nagbanta ito sa Iran na aatake kung hindi pumayag sa nuclear limitations at sa kanilang nuclear talks, abay hindi nga pumayag ang Iran sa nais ni Trump, kaya't kahapon ay sinimulan na ng Amerika na bombahin ang Iran. The United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime. Sa nangyaring atake ay nakiisa sa laban ang puwersang panghimpapawid ng Israel, kung saan nag-deploy ito ng nasa 30 fighter jets na kinabibilangan ng mga F-35 Adir at F-15 Raam. Base sa mga inilabas na pahayag ng Israeli Air Force, ang kanilang airstrike ay tinawag na Operation Roaring Lion, na layong wasakin ng mga pasilidad ng rehimeng Khamenei upang mapalaya na ang Iran mula sa kamay nito na nagpahirap ng ilang dekada sa mga Iranian. My brothers and sisters, citizens of Israel, a short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar. The goal of the operation to end the threat from the Ayatollah regime in Iran. At this hour, the IDF is attacking targets of the oppressive regime, facilities of the Revolutionary Guard and the Basij, and together with the United States military, ballistic missile sites that threaten both Israel and United States forces. This operation will continue as long as necessary. Winasak ng mga Israeli Air Force ang ilang mga pasilidad ng Iranian forces, kabilang na dito ang pagtoda sa Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei at ang Pangulo ng Iran na si Masoud Pezeshkian. Ginamitan ng Israeli Air Force ang bahay ni Khamenei ng bunker buster, kaya't kita ang pagkawasak nito. Ngunit base sa report ay wala si Khamenei sa lugar, kaya't buhay pa ito. Pati ang dating Pangulo ng Iran na si Mahmoud Ahmadinejad ay hindi rin nakaligtas sa atake ng Israel, habang ang iba pang natodas na mga matataas na opisyal ng Iran ay ang Defense Minister na si Ahmed Hatani, Head of Judiciary na si Ghulam Hussein, Top Aide General na si Ali Shah Kanani, Commander General Aziz Nasirzadeh at ang Commander-in-Chief na si Muhammad Baqir. Matapos ang hagupit ng Israeli Air Force ay sunod na nakita ang ilang Israeli fighter jets na nagre-refueling na ang mga ito pabalik ng Israel dahil malayo ang kanilang nilakbay para maihatid sa Iran ang mga pangwasak na bomba. Habang ang hukbong dagat naman ng Amerika ay ipinaranas din nito ang kanilang puwersa, kung saan ang mga destroyer nito ay naglunsad ng 21 Tomahawk cross missiles upang wasakin ang mga military facilities ng Iran. Kita ang mga salvo ng Tomahawk na tumatawid sa mga kabundukan. Hanggang makarating ang mga ito sa mga syudad, hanggang tamaan ito ng tumpak ang mga target, kabilang ang air defense sites, naval base at port and 10 tactical fighter base ng Iran. سمت بیت و ریاست جمهوریه بیتو زدن. Nasa 10 lugar na bahagi ng Iran ang tinarget ng Amerika at Israel, kabilang dito ang Tabriz, Kara, Kermanshah, Khurramabad, Bushehr, Tiran, Qom, Isfahan, Chabahar at Konarak.
Kapansin-pansin na bababa ang lipad ng mga Tomahawk Cross missiles kaya't isa ito sa mga dahilan kung bakit umano mahirap ma-intercept ang mga ito. Maraming Iranian naman ang nagsaya at sumisigaw na I love you Trump habang ang iba naman ay agad na lumikas umulumayo sa mga base militar ng Iran. Minsahe naman ni Pahlavi, anak ng dating hari ng Iran, na ito na umano ang pangako ni Trump na tulong sa mga Iranian mula sa mga pang-aabuso at pagpaslang sa mga sibilyan ng rehimeng Khamenei. کمکی که رئیس جمهور ایالات متحده به مردم شجاع ایران وعده داده بود Kasunod niyan, agad namang gumanti ng missile strike ang Iran sa Amerika, hindi sa bansa mismo ng Iran, kundi sa mga base militar ng Amerika na nasa paligid ng Iran tulad ng nasa Jordan, Kuwait, Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, United Arab Emirates at pati na sa Israel. At kabilang sa mga tinamaan ng Iranian ballistic missiles ay ang Bahrain. Base sa report ay bigong maharang ng air defense system ng Bahrain ang missiles kaya tinamaan umano ng Iran ang headquarters ng US Navy Fifth Fleet habang sinundan pa ito ng drone strike na ikinasira naman ng isang radar dome ng Amerika. Habang nakiisa din ang Iraq sa pagpapabagsak ng mga missiles ng Iran gamit ang kanilang Patriot missile system. Ganun din ang Saudi Arabia, Kuwait, Jordan, UAE, pati na ang Israel. Ngunit habang abala ang mga bansang ito sa pag-intercept sa mga ballistic missiles ng Iran, ang mga sibilyan naman sa Syria ay nakaabang lang sa mga missiles ng Iran na pumapalya at bumabagsak sa kanilang lugar. Kanila itong kinukuha at di malaman kung ano ang kanilang pakay dito, pero pwede siguro itong ibenta o di kaya ay gawing alulod sa mga bubong. It has always been the policy of the United States, in particular, my administration, that this terrorist regime can never have a nuclear weapon. I'll say it again, they can never have a nuclear weapon. For these reasons, the United States military is undertaking a massive and ongoing operation to prevent this very wicked, radical dictatorship from threatening America and our core national security interests. We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. This regime will soon learn that no one should challenge the strength and might of the United States Armed Forces, and there is no military on earth even close to its power, strength, or sophistication. At yan muna ang update natin sa ngayon mga kabayan sa unang bakbakan ng Iran kontra Amerika at abangan pa ang mga susunod na mangyayari bukas.